Sarap umawit, di ba? Medyo may pahagid pa tayo. Sarap talaga umawit sa Panginoon. At lalo ngayon, medyo marami-rami tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa, sa next Thursday, hanggang doon na tayo sa may likod. Tayo mapuno na. Nice kong magbigay ng isang mensahe ngayong gabi na makapagbibigay sa atin ng gabay sa ating buhay. Magsisimula ako sa tanong, paano nyo sinusukat ang isang matagumpay na pamilya? Paano natin sinusukat ang isang successful family? Marami na sabi, kung ang anak mo ay isa o dalawa, abay successful ka, maganda yan. Magandang modelo yan. Paano kung mayroong mga anak na 6, 10? Hindi maganda? At sinasabi rin ng marami, aba kung ang mga anak mo ay nakapag-aral sa matataas na eskwelahan, nakapagtapos ng mataas na edukasyon, lahat ay nakakuha ng kurso, maganda yan, successful yung family niya. Ipapalo naman yung mga walang kakayanan na magpaaral ang mga anak. Sasabihin nila, may problema niyan. Kaya nanganak kayo ng marami. Kami isa lang, 2. Kaya kaya namin paaralin. Ano ba? Sinasabi ng marami, kapag ka mga anak ay nasa estado na, mataas ng sweldo, at ang mga magulang ay nakaupo na lang, naka-retired na, nanonood na ng TV, a very successful family yan. Magandang halimbawa. Kailangan natin mga bagay na yun. Pero, saan ba binabatay ang pagiging matagumpay na pamilya? Ito ba'y batay sa pananaw ng tao o batay sa pananaw ng Diyos? Kung sa pananaw ng Diyos, isa lang ang batayan. Mayaman man o mahirap. May kaunting anak o maraming anak, ang batayan ng Diyos ang dapat masunod sapagkat iyon ang kanyang kinalulugdan. At ang Diyos natin, di siya nagkulang sa lahat ng tao kung paano natin abutin ang isang matagumpay na pamilya. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ang layunin kung bakit ipinasulat ng Diyos ang Biblia. Sapagkat ang Biblia, ito yung kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ito ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Ito ang direksyon ng Diyos para sa ating lahat. Walang sinumang exempted. Kaya tignan natin ang banal na kasulatan, paano ba magkaroon o paano katayuan ng isang matagumpay na pamilya. Tignan natin sa Psalms 127, verses 1 to 5. Bagamat alam natin sa Bagong Tipan, napakarami pong mga talata o kasulatan, bahagi ng kasulatan na magtuturo sa atin ng katayuan ng isang matagumpay na pamilya. Andyan ang 1 Peter, 2 Peter, andyan ang Ephesians, ang Colossians, andyan ang Timothy, lahat halos ng kasulatan ay nagtuturo sa atin kung paano po magkaroon ng isang matagumpay na pamilya. Pero piliin natin itong Psalms 127 verses 1 to 5. Kung nandiyan na kayo, babasahin ko. Sundan ninyo ang pagbasa ng inyong mga mata. Ganito ang sabi. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo dito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kong magpahinga na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Verse 3, narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma, ay ang mga anak sa panahon
ng pagkabata. Maligaya ang lalaki ng kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya'y hindi mapapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Napakalinaw po, ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng dalawang katayuan ng isang matagumpay na pamilya. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang kalooban ninyo ay naitala sa iyong banal na kasulatan upang ito'y aming pag-aralan. Salamat po sa mga tao na iyong pong tinawag upang makarinig sila ng inyong salita. At nawa, dalangin din namin ang marami pang tao na sa kabila ng kanilang kawalang malay tungkol po sa kalooban ninyo, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Nawa po, magbigay kayo ng biyaya sa kanilang makapakinig din sila ng inyong mga salita. Ngayong gabi, mangusap kayo. Buksan nyo ang aming mga puso. Bigyan nyo kami ng malinaw na liwanag ng kaunawaan ng aming mga espiritual na mata. Makita namin ang aming sariling buhay. At nawa, bigyan nyo kami ng isang masunuring puso na sumunod sa inyong kalooban na ihahayag ngayong gabi. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na alam natin, ang salmista rito ay si Haring David. At ang konteksto talaga rito ay ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Ngunit, ang ginagamit niyang mga picture o paglalarawan dito ay tungkol sa tahanan, tungkol sa sambahayan, tungkol sa mga anak, kaya maaari natin itong ilapat pagdating sa pamilya. At ang salmista ay may mahigpit na paalala sa ating lahat pagdating sa pagtatayo ng isang pamilya. Kailangan dito ang pangangalaga at trabaho. Yan ang kailangan talaga pag ikaw ay nagtayo ng pamilya o ikaw ay may pamilya na hindi pa huli na dapat itong pangalagaan at pagtrabahuan. Dahil dyan, ang pangangalaga at pagtatrabaho sa bawat aspeto ng buhay, pamilya, kung walang pagpapala ng Diyos, lahat ng mga pagsisikap ng bawat pamilya ay walang kaguluhan. Dapat naroon talaga ang pagpapala ng Diyos. At ang pagpapala ng Diyos ay dumarating lamang sa mga taong nakikinig ng kanyang salita at isinasagawa ang kanyang kalooban. At labas doon sa kalooban ng Diyos, alam natin, yon ay hindi tama at yon ay kasalanan. So sa bahagi ng kasulatan ito ay nagpapakita sa atin ng dalawang katayuan ng isang matagumpay na pamilya. Una, ang pundasyon ng matagumpay na pamilya, ipinapakita rito. At ikalawa, ang mga bunga ng matagumpay na pamilya. Nabasahin natin muli ang verse 1 and 2 upang makita natin ang pundasyon ng isang matagumpay na pamilya. Ganito ang sabi, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. At kanyang ikinumpara ito sa bayan. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, gaano mang karaming pulis o mga barangay o ano pa mang mga sundalo ang nagbabantay, nagpupuyat, kung wala ang Panginoon, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Walang kabuluhan din na kayo'y bumangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Makikita lang dito ang pundasyon ng isang matatag, matibay, at matagumpay na pamilya. Mayroon dito una, yung kinakailangan sa isang pamilya, at ikalawa, ang hindi kinakailangan. Una, tingnan natin ang kinakailangan sa pagtatayo ng pamilya, dalawa.
Ang sabi diyan, ang tahanan ay dapat itinayo ng Panginoon. Ang Panginoon, Diyos natin, ang dapat nagtatayo ng pamilya. Paano ginagawa ng Diyos yun? Mayroong banal na kasulatan. Unang-una, ang sabi ng Panginoon, para magkaroon ng isang matatag at kalugod-lugod sa Diyos na pamilya, ang isang mananampalataya hindi dapat nakikipamatok sa hindi mananampalataya. Yun ang kalooban ng Diyos. At labas doon, pag yan ay sinuway, alam natin yun ay kasalanan at hindi magtatagumpay ang isang mag-asawa. Ikalawa, sinabi ng Panginoon na anumang kasalanan o anumang relasyong sex na hiwalay o labas sa kasal, ito ay kasalanan. At yan ang hindi kalooban ng Panginoon. Magsama man kayo, umunlad mang inyong buhay, pero hindi kayo kinalulugdan ng Panginoon. Hindi ang Diyos ang nagtayo ng inyong pamilya. Alay ko, naunawaan natin yun. Hindi gusali ang pinag-usapan dito. Ang sabi niyan, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Hindi gusali, kundi tahanan. A house is not a home. Alam natin yan. Alin mong malaking bahay, malapalasyo, pero nakatira ay pawang wago. Ano ibig sabihin mo? I-apply natin sa spiritual. Alin mo kung gaano kalaking kayamanan at kabantugan ng buhay at bahay ng mga mag-asawa kung sila naman ay hindi Kristiyano. Masimple yan. Hindi ang Panginoon nagtayo na. Sapagat ang Panginoon, nagtatayo siya ng pamilya ayon sa kanyang plataforma, ayon sa kanyang plano, sa blueprint ng Panginoon. So, hindi gusali ang pinag-usapan dito, kundi tahanan. Ang tahanan is composed of father, mother, and children. Alam natin yon. Yun ang po ang nilalaman ng isang tahanan. Ama, ina, at mga anak. Ngayon, bago ikasal ang isang binata at dalaga, dapat sila may kaugnayan sa Diyos. Hindi pwedeng magsama ang hindi mananampalataya. So, importante na ang itinatayong tahanan ng Panginoon, dapat unang-una ang mga magulang, bago sila magkaanak, dapat ang mga magulang meron silang relasyon kay Kristo. Dapat sila ay nakasalig kay Kristo. Dapat silang maging mananampalataya sapagkat apart from Jesus Christ, you can do nothing and you are nothing. John 15:5. Marami po ngayong mga paniniwala ng mundo na pwedeng magsama, trial and error muna. Ang tawag doon? Yung, anong marriage yun? Live-in. Live-in. Yan po ay kasalanan. Matinding kasalanan sa Diyos yan. Hindi ang Diyos ang nagtayo niyan. Yan ay kasalanan. Hindi maaring papayagan ng Diyos yan. So number one, dapat ang parents ay dapat sila ay nakasalig kay Kristo. Nakatatag ang buhay nila sa isang malaking bato na walang iba kundi ang ating Panginoon. Upang ang kanilang maging mga anak ay maging may takot din sa Diyos. Ang ganda po niyan, mga kapatid. Kung ang isang nanay, ang isang tatay mananampalataya. Pero dahil ang mga tao walang kaalaman sa banal na kasulatan, gumagawa ng kasalanan, pero may biyaya ang Panginoon, tinatawag pa rin tayo at doon natin nakikita, mali pala yung buhay namin, mali pala yung aming simula. Kaya pala hindi maayos-ayos ang aking mga anak. Dahil ako rin mismo hindi ayon sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon na tayo'y gisingin sa ating kamalian at kasalanan. Eh dapat lamang tayong lamang maglalapit sa Panginoon sapagkat kailangan tayong may tatag bilang pamilya, itinatag ng Panginoon. Tingnan nyo si Lydia. Kilala nyo natin si Lydia sa chapter 16, di ba? Siya isang relihiyosong babae. Tulad natin, mga relihiyosa,
nagdadasal, nagtitirik ng kandila, nagbibigay ng limos, matulungin, religious talaga. Pero hindi na sinasabi sa Biblia, siya ligtas na, siya ay nakatayo na kay Kristo sa kanyang pagiging religyoso. At sa biyaya ng Panginoon, nung si Pablo ay papunta roon sa Phrygia, hinadlangan siya ng Diyos ko, ng Espiritu Santo na huwag mangaral, bagamat bukas ang pinto, pero siya ay tinawag papuntang Macedonia. Sapagkat mayroong mga taong pinili ng Diyos doon, si Lydia at isang jail guard. At nagpunta na si Pablo roon sa Macedonia, sa Filipos. Wala siya makita ang sinagoga, kaya diretso siya sa tabing ilog dahil nabalitaan niya may mga kababaihang relihiyosa na nananalangin sa tabing ilog. At nagpunta si Pablo roon. At nung makita niya, anong ginawa ni Pablo? Nagturo siya. Nagturo si Pablo. Ngayon, nung magturo si Pablo, itong isang babaeng ito, ang pangalan ay si Lydia, siya ay nakinig. Tingnan nyo ang sabi sa Acts 16, verse 14 and 15. Acts 16:14 to 15. Ganito ang sabi. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Sumasamba sa Diyos, religious. Siya mula sa lungsod ng Tiyatira at isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube. Anong sabi? Nung makinig, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Binuksan ng Diyos. May biyaya ang Panginoon. Naligtas sa babaeng ito. At ang sabi sa verse 15, nang siya'y mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan. Abay, ang ganda talaga kapag una ang magulang na maligtas dahil susunod ang mga anak. Eh, mga magulang ngayon, o sige, magsimba na kayo. Kayo, sige, bahala kami. Kami, matatanda na. Kayo na lang mga bata, magsimba. Kaya sa simbahan man, kayo, puno-puno ng bata, wala yung mga magulang. Eh, ang sabi sa Biblia ay, magulang ang una. Dapat, magulang ang una. Ang sabi dyan, ang kanyang sambayan ay nakuusap sa amin. Sinasabi, kung inyong inatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napilit mo. Alam nyo, naging church itong bahay ni Lydia. Dahil siguro, hindi natin alam kung gaano karami yung mga anak niya, malalaki na, eh baka ito'y naging membro. Kaya napakaganda pong makita na mga anak natin ay membro ng isang iglesia. Anong problemahin na magulang doon? Diba paano kung mga anak andon sa basketballan, tinatawag mo ay umuwi, nabalian, nag-away, nagsuntukan, wala tayong magawa dyan. Hindi maganda. So kapag ang magulang na una, kasunod ang pamilya. Tignan din natin sa verse 31, isang lalaki na bantay bilangguan, ganun din, nagpakita ng himala sa kanyang buhay, kaya noong siya po ay namulat sa katotohanan na kakaiba itong nangyari sa kanya, nagtanong siya kila Pablo, anong dapat kong gawin upang maligtas? Yun lang kanyang iniisip ng kanyang sarili. Ang sabi ni Pablo, verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang Diyos ang siyang nagtatayo sa pamilyang ito upang sila ay maging tahanan na kinalulugdan ng Panginoon. Isang tahanang magtagumpay. Kaya nga, ang sabi nga sa kasabihan, anin mo ang malapalasyong bahay kung ang nakatira naman ay kwarto. Kung ikaw naman ay Kristyano, kung ikaw naman ay isang mananampalataya, kung mahirap ka, yun isipin mo. Kung mayaman ka naman, na isang mananampalataya, anin mo naman, yung bahay na yan kung wala rin mga Kristyano.
Ang Panginoon lang, mayaman at mahirap, ang Diyos dapat, ang Panginoon dapat ang nagtatayo. At hindi lang yun. Ikalawa, yung kinakailangan, una, ang tahanan dapat itinatayo ng Panginoon. Kapag ang Panginoon siya'y nagligtas ng mga magulang, alam natin kasunod nun, mga anak talaga. Bihira sa mga Kristiyano ang nagpapabaya sa kanilang mga anak. Pero karamihan sa mga nagpapabaya ng anak, pabaya rin sa kanilang sarili. Verse 1 again, ang sabi dyan, maliban ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Now, alam natin, ang mga magulang, kahit na sila ay hindi Kristiyano, mababait na tao, iniingatan nila kanilang mga anak. Pinoprotektahan nila ito. Binibilhan na ng sasakyan para magmaneho, huwag lang tumawid sa kalsada. Binibilhan ko na para iligtas lamang. Pero sabi dyan, walang kabuluhan na kayo'y bumalibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod. Sa isang syudad, sa isang pamilya, ang bantay o ang mga magulang nagpupuyat, walang kabuluhan. So, ikalawa dyan, kailangan ng tahanan ang proteksyon ng Panginoon. Kailangan talaga ng isang tahanan ng proteksyon ng Panginoon. Now, isip-isipin nyo, kung ang mga magulang hindi Kristiyano, anong proteksyon ang kanilang maaaring ibigay sa kanilang mga anak? Proteksyon ng kanilang kaluluwa. Proteksyon ng kanilang sarili. Sasabihin, kumanti ka, normal lang yan, natural lang yan. Magdala ka ng baril, magdala ka ng balisong, ibang proteksyon. Kaya nga sabi, malibang ang Panginoon ang magprotekta ng isang lungsod. Walang kabuluhan yung mga nagbabantay. So dapat magulang mismo ang nasa proteksyon ng Diyos una. Dapat ang magulang ay nagpapasakop sa proteksyon ng ating Panginoon. Ang kanyang kaluluwa ay may katiyakan na hindi siya mapupunta sa dagat-dagatang apoy upang ang kanyang mga anak, kahit matigas ang mga puso nito sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at sa kanyang pagtuturo kung anong patutunguhan ng isang batang suwaing, ay madadala niya. Kaya makikita natin sa magitan ng magulang, ang Panginoon ang nagbabantay sa mga anak. Dahil sa mga magulang na may pagmamalasakit sa kanilang kaluluwa. Naalala si Noe? Walang sinabi na mananampalataya ang kanyang mga anak. Walang sinabing mananampalataya si Ham, si Japet, saka si Shem. Wala rin sinabi na mga mananampalataya din yung mga asawa nitong tatlong anak. Pero naligtas sila dahil kay Noah. Naniwala sila sa sinabi ni Noah. Dahil ang sinabi ni Noah ay pagmamahal. At actually, ang Panginoon ang nagprotekta sa kanyang mga anak through Noah. Kaya maliban ng Panginoon ang magprotekta ng lungsod, walang kabuluhan ang mga nagbabantay. Walang kabuluhan. So tignan natin, kalawa ang hindi kailangan. Tignan niyo sabi sa verse 2. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Wala raw kabuluhan. Wala bang kabuluhan yung bumabangon ka ng maaga para magtrabaho? Wala bang kabuluhan yun? Meron! Wala bang kabuluhan na malalim ka na ng gabi matulog dahil sa iyong trabaho? Makabuluhan yun! Wala bang kabuluhan na kumain ka ng masarap bunga ng iyong maagang pagising at gabi kung matulog dahil sa trabaho? Wala bang kabuluhan kumain kayo at mag-enjoy ng iyong pinaghirapan? Mayroon! Pero sabi ng Panginoon dito, walang kabuluhan yan. Walang kabuluhan yan sapagkat ang sabi, binibigyan ng Diyos ang kanyang minamahal. Ibig sabihin, yung kanyang minamahal, hindi siya namumroblema kung anong kanyang trabaho, bibigyan ng kanyang lahat ng panahon sa trabaho, lahat ng kanyang lakas, wala siyang panahon sa Diyos, walang silbihan sa Panginoon. Dahil ang mga nagtitiwala sa Kanya, binibigyan niya ng tinapay.
Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi yun promise doon sa mga taong masipag nga sa trabaho pero walang pakialam sa Diyos. Yun ay pangako sa mga taong masipag na nagtitiwala sa Diyos. Walang kaguluhan yan. Trabaho ka ng trabaho, wala kang panahon sa Diyos, wala kang panahon na magturo sa anak mo paggising sa umaga, wala kang panahon igabay, anak, ano pinag-aralan sa eskwelahan nyo? Eh, mali yun, anak, itong sinasabi ng Biblia, wala kang panahon yan, pati sa gabi, hindi ka nakapagtuturo ng kanilang assignment at bigyan sila ng payo, ng magandang payo, wala kang panahon dyan, dahil busy ka sa trabaho. Walang silbi yan, sabi ng Panginoon. Kumakain ka ba ng napakasarap bunga ng iyong pinagpawisan at pinagpaguran na walang Diyos, walang kabuluhan. Kaya huwag niyong kaingitan yung mga yumayaman na walang Diyos. At huwag niyong hangarin yung kayamanan sa lupa na malalayo kay lalo sa Diyos. Dahil sinasabi ng banal na sulat na walang kabuluhan. Kaya ang mga breadwinner, hindi kailangang magsindi ng kadila sa bawat dulo. Ibig sabihin, pag talagang double effort talaga siya para yumaman. Pero nakakalimutan niya at nakakalimutan niya ang kinakailangan sa buhay niya na kanyang mga anak, parakihin niya sa tama, turuan niya na magsalita ng tama, turuan na maupo ng tama, turuan kung paano magbasa ng tama, turuan paano kumilos ng tama. Tingnan ka lang mga bata ng takbo, pinagabayaan ng magulang, nagtatawa pa mga magulang na makukulit ng kanilang mga anak. Walang panahon kasi. Walang panahon. Kaya kung nagtatrabaho ka pero worry ka sa kikitain mo, ang sabi sa Matthew 6:27, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Mapapaikli lang kapag ka nag-worry ka. Because worries is sin. Marami pong tao nag-worry sa kanilang buhay pero hindi gumagalaw ang paa na dapat maghanap ng trabaho. Hindi gumagalaw ang kamay na dapat gawin yung kaya niyang gawin para mabuhay. Nangangarap palagi, nangangarap ng malaki. Big time. Kaya nangyari worries in life. Diba? Ano yung kain ng kain, way agi, sa Bisaya pa? Lagari. Diba? Lagari, kain ng kain yan eh. Pero hindi nabubusog. Ngayon yung mga nag-wonder ang isip, nangangarap. May pera lang ako, kaya kung gawin ko, kailangan makarating ako sa ganito, kailangan ganito. Ako hindi ba nakilos? Ang daming trabaho dyan sa tabi-tabi kung gustuhin mo. Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay magpapahaba ng kanyang buhay? Pero Matthew 6:33, unahin mo ng Panginoon, napagharian ka ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang promise ng Panginoon, and He will add what you need. Hindi sinabing everything what you want, but all your needs. Eh sa atin kasi gusto natin yung ating gusto, hindi yung kinakailangan natin. Kung may pera tayo, kailangan makabili ako ng bagong gadget. Yan yung wants natin, pero ang kailangan sa'yo, alam mo, bumili ka dapat Bible eh. Yun ang need, yun ang kailangan mo para malaman mo kung anong kalooban ng Diyos. So nakita niyo mga kapatid, tingnan niyo ang sukatan ng tao kung ano yung successful family. Pero sukatan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapabuti. So, yun yung pundasyon na matagampay na pamilya. Ngayon, kapag ikaw ay nakatayo na sa isang pundasyon, kung ikaw isang magulang na mayroon kang commitment sa Panginoon at handa kang magturo sa iyong mga anak, handa mong ayusin ang iyong anak kung balakpak ng
hanggan ng buhay. Nakahanda kang umiyak para makuha mo lamang ang puso ng iyong anak. Yan ang tamang pundasyon. Anong mangyayari niyan? Tignan natin ang mga bunga ng isang matagumpay na pamilya. Verse 3 to 5. Narito ang mga anak ay pamana sa Panginoon nagmula. Wow! Kung ikaw ay isang mananampalataya, anak mo, sasabihin mo, wow, yan ay isang reward sa akin ng Panginoon. Yan ay pamana mula sa Panginoon. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala, isang reward. Ang bunga ng sinapupunan. Dahil alam natin, ang magulang, si nanay o si tatay, ay mayroong tamang pundasyon kay Kristo. Verse 4, gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak na sa panahon ng pagbabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Now, ang sabi ng mundo, dalawang anak, okay na. Model, maganda na yun. Masabi ko tama. Kasi talaga yan eh. Practical. Mahirap ang buhay. Eh, mayroon talaga mga mag-asawa na dumadami anak. Hindi mapigil. Hindi na kayang pigilin. Kasi ang sex is a gift from God. Saan mo gagamitin yung sex mo? Sa iba? Sa labas? Sa hindi kasal? Sa pakikabit? Kabit-kabit? Kasalanan yan. Mas mabuti pa sa asawa. Kaya nga, ang children is a gift from God. Kahit na yung anak na yan, yung batang yan ay mula sa bunga ng rape, gift pa rin ng Diyos yan. Ngayon, sa Israel, common sa kanila na bawat pamilya, hindi lang 10 anak. Kailangan mas dumami pa. Kasi, inaasahan nila na one of their children magpagmumulan ng promised Messiah. Kaya parami sila ng parami. Kaya tinan mo anak ni Jacob. Ilan anak ni Jacob? 12. Pero dahil sa atin ngayon, practically, kailangan isa lang, 2. Pero ang sabi rito, maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Ikinumpara yung mga anak sa mga palaso na nakalagay sa isang busog, sa isang lalagyan. Mapalad, maligaya daw yung lalaking yun na ang kanyang lalagyan ay puno ng mga anak. Bakit kaya? Tignan natin. So tignan natin ang mga bunga ng matagumpay na pamilya. Ang mga anak, ang bunga, di ba? Kaya natural kung ang magulang ay itinayo kay Kristo. Natayo sa biyaya ng Diyos. Ang mga magulang ay may takot sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Natural, ang kanilang magiging anak o ang kanilang anak ay matuturuan na maging pagpapala. So, ang mga magulang ay mapapalala. Verse 3. Sabi sa verse 3, narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula ang bunga ng sinapupunan ng isang kalhimpala gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma. Alam nyo, sa panahon yon, ang isang mandirigma, ang isang warrior, na mayroon siyang mga palaso na talaga namang pag tinarget, talagang matatalas at talagang diretso. Alam natin doon, bantog yan, sikat yan, iginagala niya. Ang mga magulang din, na may mga anak na talagang matatalas din, sumusunod sa magulang, sumusunod sa Diyos, may takot sa Diyos. At magandang matalas ang kanilang testimony ng batang ito, hindi tuswail sa mga magulang, hindi pasaway sa mga magulang, dahil naturuan sila ng mga magulang, hindi nakakahiya sa mga kapitbahay. Abay isang karangalan yan ng magulang. Kaya nga, ang mga magulang, sa kanilang mga anak, sila ang mapaparalan. Totoo yan. Kung tono bihis ka nga, kung totoo naman ang pagsosyal mo, pero ang nagigitatang anak mo, wala kang karangalan.
uhog ng anak mo nandito sa dibdib. Tapos ang tigas-tigas na yung balo, isang buwan yata hindi nalalabahan. Ikaw, postura ka, kapal ng gabi mo sa lipstick. Nasaan yung honor mo? Hindi ka mapaparangalan, mga kapatid, nakakaya ka. Nakakaya ka. Na nagiging gantimpala ang mga anak dahil natuturuan ng mga mananampalatayang magulang. Pagtabihin nyo ang isang mananampalatayang magulang at hindi mananampalataya, mayaman ito, mahirap lang ito, sino ang magiging modelo ina at magulang? Kaya nga, ang mga anak, kagalakan ng mga magulang kapag kasi sila'y masunurin. Pero pag matigas ang ulo, hindi kagalakan ng magulang yan. Iikli ang buhay ng magulang. Hihimatayin. Pag may diabetes, ay hihimatayin. Kung high blood, atakisin. Bakit? Sino may kasalanan? Hindi yung mga bata. Ikaw, magulang. Hindi mo talaga tinuruan. Kaya nga lang tinuro ko rito, yung 7 batas ng pagdisiplina, dapat yung mga 2 years old na yan, dapat pinapalo talaga yan para maging isang huwarang anak. Dahil sabi sa Biblia, ang sino mang nag-iiwas ng pamalo sa kanyang anak, siya ang nagtutulak sa kanya sa sementeryo, sa kapahamakan. Napakabigat nun, mga kapatid. Saglit lang. Ngayon, ganito ang sabi sa ating talata sa verse 3 again and 4. Ang sabi, narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang katipanan, gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagbabata. Sila'y gantimpala ng Diyos mula sa isang butihing magulang. Sila'y tulad ng mga matatalas na palaso. Ang mga bata na masunurin, matiisin at talagang natuto sa kontentuhan, wala kang masasaway sa mga bata eh. Kasi hindi yan mapaghangad. Hindi yan lalabas, gagala para maghahanap ng gusto niya na hawakan. Dahil kontento siya, naturuan siya ng mga magulang na maging kontento, na hindi laging binibigyan ng pera, konting ingit, McDonald's, konting ingit, Jollibee, konting ingit doon sa SM kaagad. Kaya pag hindi mo binigyan, nagagalit na, magtatampo na. Pero kung sila'y kontento dahil dinidisiplina, karangalan ng magulang niya. Tingnan nyo, sabi sa Proverbs 17, verse 6. Proverbs 17, verse 6. Ang mga apo, mabot ka sa apo. Ang mga apo ay korona ng mga lolo at lola. Kanyo, ano daw korona ng lolo, ng matatanda? Mga apo, dahil naturuan. At ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang mga magulang nila. Pero mo, yung mga bata, niluluwalhati, pinupuri ng maraming tao dahil sa magulang na mahusay, magturo at magdisiplina, dahil ang magulang may takot sa Diyos. Kaya nga, ang kaluwalhatian ng mga anak, ang kanyang nanay. Kaya kung ang mga bata ay suwain, matigas ang ulo, ang tingin doon, anong klaseng magulang mayroon ito? Hindi sabihin, anong klaseng bata ito, sama-sama na ito. Ganyan tayo mga magulang eh. Pagka galit tayo sa anak natin, pinalaki kita, pinag-aaral kita, ganyan igaganti mo. Teka muna. Kailan ka nagturo sa kanya ng tama? Yung bata nawawalan ng karangalan, kaluwalhatian, dahil sa maling pagpapalaki. Sabihin ko sa mga kapatid, gamitin ko yung salita ni Rodolfo, pagka anak ninyo, hindi nyo sinusupin ngayon pa lang, nag-aalaga kayo ng dragon. Balang araw yung bubugan ng apo yan. Sundin nyo na sundin ang gusto nila. At makakasa ka, kapahamakan ng anak mo. Pero kung sawayin mo sila sa kanilang gusto, sa kanilang hilig, turuan mo sila na magkaroon ka kontento sa Panginoon, ikaw ay nagpapalaki ng isang banal na pagkakas.
Proverbs 31 verse 28. Proverbs 31:28. Ang sabi, tumatayo ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, tumatayong walang ikinakahiya. Matatag, malinis, manal, matuwid, sa harapan ng tao. At tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at kanyang pinupuri siya. Hindi lamang yung mga anak na luluwalhati, maging ang kanyang asawa, si Mister, yung kanyang tatay at sa kanyang nanay. Talaga namang naluluwalhati sa mata ng mga mapang-kutya ng mga tao. Kaya nga, ang bunga ng matagumpay na pamilya, unang-una, ang mga magulang ay mapaparangalan. At ikalawa, ang mga magulang ay matutulungan. Matutulungan talaga. Napakarami pong mga anak na pinalaki sa magandang bagay na ngayon ang mga magulang sila'y nakikinabang sa kanilang itinurong kabutihan sa mga anak, sapagkat ang mga anak hindi makatalikod sa kanilang mga magulang. Hindi makatalikod. Kaya sabi sa verse 5, maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng tana ay puno ng mga iyon. Kaya masarap po magkaroon ng maraming anak eh. Kung iyong tuturuan. Kung ikaw mismo ay naturuan kay Kristo. May pagsuko ng buhay kay Kristo. Sapagkat kung wala kang pagsuko ng buhay kay Kristo, kung hindi mo sinasampalatayanan ang kamatayang ginawa ni Kristo sa krus para sa iyong kasalanan, tiyak, namumuhay ka sa kasalanan. At ang ituturo mo sa iyong mga anak, ganun din. Hindi ka magiging masaya. Pero sabi rito, dahil mayroong pundasyon, maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng tana ay puno ng mga iyon. Kaya hindi po masama at malas ang magkaroon ng maraming anak. Because children are gifts from the Lord. Siya'y hindi mapapaya, ang sabi. Kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan, hindi siya mapapaya. Ikaw, lalaki ka. Ano kang lalaki? Wala kang irresponsable ka. Nasabihin sa'yo? Irresponsable ka, mahina ka, tamad ka. Pero dumating ang anak, ano po, Daddy? Saan po? Mapapaya yun. May ganun pala mga anak ko, babae. Sino turo niya? Sino pa? Di magulang. Tapos, biro ko 10. Grabe kung magrespeto sa magulang. 10. Hindi magulo, hindi maingay, hindi nagbabangayan, hindi nagsusuka. Aba, sino hindi hahangayan? Yung nanay lang ni John Wesley, ilan sila si John Wesley? 17, magkakapatid. Pero simula sa panganay hanggang sa bunso, talaga naman, masunurin. Nagliligpit, lahat sila nagliligpit ng kanilang higaan, nagliligpit ng kanilang mga baro, may oras ng pagkain, pag mayroong umingit na kailangan ng ganito, disiplina agad. At karamihan sa mga anak ni Susana Wesley, pastor. At karamihan mga Christians yung lumaki. Dahil mahusay, mag-alaga yung nanay sa kanyang mga anak. Kontento kasi yung nanay. Ang sabi rito, hindi sila mapapaya sa kanilang mga anak. At hindi lang yun, ipagtatanggol sila ng kanilang mga anak. Ipagtatanggol sila ng kanilang mga anak. Tulad ng isang matipunong lalaki na inalalayan ng isang matandang lalaki. Ito'y magumpat, sinalo ng kanyang brasong lalakas. Ganon ang anak pagka nagtanggol sa mga magulang. Pero kung hindi mo naturuan, dragon yan, paglaki, tatalikuran ka niyan. Ang tatanda mo na, hirap talaga palaki ng magulang. So, dapat magkaroon ng pundasyon para magkaroon ng tamang bunga. Huwag kang umasa ng bunga ngayon.
Huwag mong sabihin na, ba't ganito yung batang ito? Teka muna, balikan natin. Balik tayo sa basic. Turuan natin. Pero bago sa turuan mo muna sarili. Ilapit mo muna kay Kristo. Hindi sila mapapiya sa harap ng mga umaakusa. Kaya, kung magkaroon sila ng maraming anak, pinalaki sa tamang pamamaraan, hindi sila mapapahiya, kundi kanila pa itong ikagagawin. Salamat Panginoon sa 14 kong anak. Salamat sa biyayang binigay mo sa akin na sila'y aking napangalagaan na tuturuan na may takot sa Diyos. Bago tayo magsala, bago tayo sa ilang leksyon, una, kahit ano man ang ugali ng anak natin, anak ninyo, ano man nakikita niyong kamalian sa inyong anak, regalo niya ng Diyos eh. Pinagdalaw ba kayo ng anak dahil kaya niyong palakihin, kaya niyong turuan. Ngayon kung ang anak iba ang kubo, hindi siya dapat masisi. Kundi tayo mga magulang na dapat tignan ang ating sarili. Dahil kung ang mga anak natin hindi natin turuan sa maliit pa lamang, siya magdadala sa atin ng kahihiyan. Pero kung siya'y maturuan natin simula sa maliit pa lamang, siya magbibigay sa atin ng karangalan. Kaya huwag natin sumpa ang ating mga anak. Sila magtatanggol sa iyo. Pero mabigat po ang magturo ng mga bata. Sa simula, dahil hindi mo naturuan, sasagutin ka talaga. Sisipatan ka na matigas, matalim na paniya. Mamuhunan ka ng doon. Para umani ka ng tuwa. Hindi madali magpalaki ng bata. Kaya nga isang malaking trabaho ang magpalaki ng bata. Kaya nga dapat mga magulang full-time sa bahay. At ang mga lalaki dapat full-time sa trabaho. Yun ang kailangan. Hindi natin dapat sisihin ang ating mga anak, kundi dapat silang suportahan. Dapat may disiplina, pero may gospel. Ano po ibig sabihin nun? Kailangan mong pagalitan, kailangan mong paluin. Dahil nagkamali siya, hindi siya sumunod sa iyong patakaran. Pero pagkatapos mong pumalo, kailangan mo siyang yakapin. Yun ang ebanghelyo. Yun ang gospel. Yun ang pagmamahal. Yung suportahan siya. Anak, ginagawa ko ito para sa iyo. Mahal kita. Ayaw kong mangyari muli ito. Ayaw kong gawin sa iyo ito. Pero kailangan. Ako unang masasaktan kapag ikaw ay pinapalo ko. Ako mismong nasasaktan kapag ikaw ay pinagagalitan ko. Pero kailangan kong lumuha para sa iyo. Gospel. Law and gospel dapat nagsama yan. Kailangan magkasama yan. Huwag yung pababayaan na puros batas ka lang. Huwag yan! Mali yan! Tama! Mali tama! Hindi pwedeng ganon. Dapat mayroong gospel. I-practice ang gospel. Ipanguhay ang ebanghelyo ni Kristo. Iyaya palagi. Turuan mo rumispeto mga bata. Huwag mo hayaan na kayong sumusuko sa inyong mga anak. Ayaw ni Sherry. Ha? Sanggol pa lang yan, sumusuko ka na. Gaano pag yan ngayon lumaki na? Hanggat hindi mo nabali ang sungay niyan, susungayin ka paglaki niya. Marami ng magulang ko ganyan ngayon, nagdurusa. Dahil hindi na kaya. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Tanda natin palagi ito, mga kapatid. Ganito ang sabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid
Igalang mo ang iyong mga ina, ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay na matagal sa ibabaw ng lupa. Yun ang utos sa mga bata. At hindi lang sa mga bata, ito sa ating mga anak malalaki na. Karamihan pag malaki na tayo, matakatag na ang ating tuhod, sumasagot na tayo sa ating magulang, para bang tayo yung nanay, tatay, at sila yung ating mga anak. Kung mali ang ating nanay, huwag natin silang suluhin, kundi magpasakop tayo sa kanilang kagustuhan, sapagkat ayaw yung mga anak. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Sapagkat may pangako. Hindi pinangako ng Diyos na pagpapalain ko kung kayo sumusuway-suway at sumasagot-sagot. Ang gumagalang na anak ang pinagpapala ng Diyos. Ang dami ko nakikita mga anak na sumasagot sa magulang. Sinisisi ang magulang. Ba't hindi niyo masisi nung kayo nag-RTC pagka kayo pinagalitan ng inyong officer? Dahil ang utos nun, obey first before you complain. Ba't hindi mo magawa sa magulang yan? Kung anak. Hindi sinabi rito ng Diyos, mga anak, ituwid ninyo ang inyong mga magulang. Dahil ito ang kalooban ng Diyos at ito'y matuwid at kayo pagpapalain. Sakit ko, mga Kristiyanong sumasagot-sagot sa magulang. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Dahil pagka nalaman yan sa elder, kailangan mo disiplina talaga. Tanggapin. Dahil hindi sa Kristiyano. At ikaw lang naman, bagamat gantimpala ang mga anak, pero hindi na ang hulugan, papatayin mo magulang mo dahil gantimpala ka. Pero mga magulang, huwag mo ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Kung sabi sa verse 4, pakibasa nga verse 4, Ephesians chapter 4, 6 verse 4. Pakibasa nga, last verse. At mga ama, huwag ninyong ibunso sa galit ang inyong mga anak. Hindi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangangaral. Pag ibig ko sabihin pagsasanay, matagal kong trabaho yan. Yung anak mo, laging nananampal, pero sasanayin mong pigilin ng kanyang anak, yung kanyang kamay. Kung ang anak mo ay nandidila, sanayin mo na huwag mandila. At pangaralan mo. Huwag kang sumuko. Yun ang ibig sabihin. Pero yung sinabi dyan, huwag nung ibunsod ang inyong mga anak, marami pong klaseng pagbubunsod. Dalawa lang, bibigyan natin ng pansin. Tayo mismo, nagbubundod sa ating mga anak, kapag sobra tayong mahigpit, puros batas tayo. Bawal mo po dyan. Bawal yan. Bawal magkalat yan. Bawal na ganito. Well, pwede talaga pagsabihan, pero dapat may gospel. May grace. Alam mo kasi, anak, pag ginawa mo yan, pag hindi mo sunod yan, magiging burana ka paglaki. Mas maganda ngayon, magiging banal ka. Gawin mo yan. Sanayin, tulungan, sanayin, tulungan, sanayin, tulungan. Pero minsan, sa sobrang nating higpit, yung mga bata nagre-rebelde lalo. Lalo kayong ginagalit niyan. At hindi niya alam kung rin tama. Kaya hindi niya alam kung paano niligpitin ang kanyang kalat, dahil hindi niya alam paano. Alin ba ang tama talaga? Dahil puros mali. Huwag natin ibunsod ang mga anak natin doon. Dalawa naman, huwag natin ibunsod ang ating mga anak sa sobrang luwag naman. Mami, gusto ko ng ice cream. O, bili ng ice cream. Huwag kumahog, nanginginig pa. Bili ng ice cream. Gusto ng bunso ko. Mami, gusto ko ng ganito. Mami, inuutang ako. Sunod. Mami, Jollibee. Mami, huwag tayo simba. Saan tayo? SM. Lumaki na. Anak, di tayo pwede mag-SM ngayon. Bakit po, Daddy? Ano ba? Binata na o dalaga na. Kasi Sunday na yun. Sunday is for the Lord. Ha? Binulat na. Nung malit pa ako, pinapunta mo ko ng SM. Hindi masama. Pero ngayon, masama na.
tayo mismo nagpupunta sa galit dahil sa sobrang luwag natin ng una. Spoiled brat ang ating mga anak. Dapat turuan sila ng tama na maging kontento at maging masunurin. Mayroong pagsasanay at mayroong pangangaral. Nais nating magkaroon ng isang victorious and successful family, then we must have foundation. Parang umani tayo ng mga fruits ng ating labor. Kaya, mga kapatid, kaibigan, simulan nating disiplinahin ang ating mga anak hanggat sila'y maliliit pa. Pero ang panawagan ko sa inyo mga magulang, kung wala pa kayong pagsuko ng inyong buhay kay Kristo, tiyakin niyo muna isinusuko ninyo ang inyong buhay kay Kristo bago yung utusan ng inyong anak na isuko ng inyong buhay kay Kristo. Magulang muna. Sapagkat kadalasan, yun ang sinasabi at pinapakita sa atin ng Biblia dahil sa mga magulang kasunod ng kanilang mga anak. Tayo na lang.